Marge, mabuti pa siguro mag-order ka na ng dinner natin. Okay na. Tapusin na natin lahat ng trabaho tonight, lahat ng revisions, para namang itong weekend para sa pamilya na natin, ha? May plano ba kayo this weekend, Ate? Hindi pa nga alam ng kuya mo, pero gusto ko sana silang i-surprise sa Tagaytay. Mag-picnic, tapos magluluto ako ng paborito nilang pagkain. Wow, naman ang sweet naman. Ako sigurado ako wala na sa'yo masasabi si kuya niyan. Ay. Naima, bakit hindi ba kayo nagpapahinga? Ako, pakiramdam ko lalo ako magkakasakit pag humiga ako maghapon. Tsaka uminom naman ako ng gamot. O, kumusta ang school? Meron na naman bang na-aksidenteng nangyari? Meron po. Pero hindi sa akin. Kanina po si Misty yung napilayan. Aba, himala at hindi ikaw ang pinilayan. Hindi niya na po magagawa yun. Kasi wala na po akong kaibigan eh. Pati nga po si Mamira, hindi ko na nakikita. Pero alam niyo, Nana Ima, mas tahimik pala yung buhay kapag nag-iisa ka lang. Ah, oo naman. Minsan, mas mabuti pa nga yung gano'n, ano? Iwas gulo na lang. Mahimbing na yung tulog ni Misty, kaya I'll go ahead na. Well, I can't thank you enough. Actually, you can thank me. Kasi bukas, color coding yung kotse ko, so wala akong kotse papunta sa opisina. Kailangan ihatid mo ako. What? For all this? Hahatid lang kita? Well, makakaasa ka sa akin bukas. Nako, baka hindi na ako makatulog niyan. O sige, alis na ako. Good night. Thank you again, ha? Welcome. Hi, Arturo. Kanina pa ba si Danica dito? Yes, kanina pa. At kanina pa rin niya ginagawa yung mga dapat na ikaw gumagawa. What do you mean? What do I mean? Si Misty na aksidente sa school. Nakakasampaan niya ngayon. Pero ano, pinili mo pa magtrabaho kaysa maging nanay kay Misty. Hindi ko alam. Ay, di mo talaga alam. Dahil ka puro trabaho nasa isip mo eh. Buti pa si Danica. Tinuturing niyang parang anak si Misty. Kesa sa'yo. Pero ano ba? Akala ko ba ayusin natin to? But you're not even trying.